Ito nga bang San Miguel Beer ay ite-trade na itong si Mo Tautuwa para dito kay Kai Balungay. Ang tingin kasi natin posible na gawin niya ng SMB lalo na at naghahanap sila ng isang batang player na pwedeng iparehas dito kay Junmar Fajardo. Samantala namang itong Phoenix Fuel Masters ay gusto ng isang veterano na pwedeng makatandem ng kanilang rookie na si Will Gosum. So sa ganitong klaseng trade parehong teams ay makikinabang. Sa San Miguel kaya nila gustong makuha itong si Kai Balungay ay dahil ito ay isang batang player na pwedeng mag-power forward, pwede rin na maging isang center. At syempre, kapag nasa lineup na nila itong si Kai Balungay, magkakaroon ng oportunidad si Fajardo na mapahaba yung karera niya. Dahil ibig nitong sabihin, pwede na siyang magpahinga ng mahaba-habang panahon. Dahil syempre, alam naman nating mahusay na player itong si Kai Balungay. At yan din ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na talagang pupursigihin ng San Miguel ang nasabing trade. Sa Phoenix kasi ngayon, alam natin na magiging focus nila ay itong si Will Gosum, yung dating NCAA MVP, para yan ang maging focal point ng opensa nila. Kasama na rin itong si Jason Perkins. Sigurado na magkakaroon ng reshuffling ng mga tao dito sa San Miguel at dito sa Phoenix. Posible na baka straight up yung trade na mangyari, Tautuwa for Kai Balungay, o baka dagdagan ng San Miguel ng isang draft pick para naman hindi masabi na hindi patas yung trade. At syempre, alam natin na mas may edad na si Tautuwa kaysa dito kay Kai Balungay. So para maging patas yung trade ay baka kinakailangan dagdagan ng isa pang player yan ng SMB. Kung ganyan ang magiging sitwasyon, mukhang babagay talaga to para dito sa Beermen at alam naman natin na hindi magiging problema para sa San Miguel yung pagbibigay ng playing time dito kay Kai Balungay dahil isa rin naman talaga sa mga tinitignan. Sabihin na natin kinoconsider ng mga top players ngayon sa PBA itong si Balungay kaya magugustuhan niya ni Coach Leo Austria. Sa panig naman ng Barangay Ginebra, itong si Von Pesumal ay lumipat na dito sa Terra Firma dito sa Northport Batang Pier at pumirma ng 1-year contract. Samantala naman si Paul Garcia ay merong pumpirma dito sa Terra Firma Jeep. Itong si Garcia at itong si Pesumal ay mga naging free agents pagkatapos nilang bitawan ng Barangay Ginebra. Nag-try out si Garcia dito sa Terra Firma at natanggap naman at ganoon din si Pesumal dito naman sa Northport. Ang maganda kasi dito sa paglipat ni Garcia at ni Pesumal, at least magkakaroon sila ng playing time dyan. Alam natin na si Pesumal at si Garcia hindi naman masyadong nagagamit dito sa Barangay Ginebra. Hindi dahil sa hindi sila mahusay na manlalaro, kung hindi talagang ang dami na kasing mga top players dito sa Ginebra, kaya hindi sila nabibigyan ng minuto dyan. At parang ganyan na rin yung sitwasyon dito sa iba pang mga players sa liga. So pagkakataon na rin para dito kay Garcia at kay Pesumal na ipakita kung ano kaya pa nilang gawin sa paglipat dito sa Northport at sa Terra Firma. Kapag nagawa yan, asahan natin na yung iba pang mga players ng Barangay Ginebra na hindi naman masyadong nagagamit ay baka i-trade na rin o kaya naman maging unrestricted free agent at hayaan na sila na pumili ng ibang mga teams kung saan sila pwedeng maglaro. Alam naman natin na ganyan talaga sitwasyon dito sa PBA at hindi naman nakapagtataka kung talagang maging sabihin na natin yung sitwasyon ay ganyan. Dahil syempre, usually talaga naman pagdating dito sa PBA, meron talagang mga players na naaalis doon sa mga teams nila dahil alam naman natin na every year meron mga pumapasok na mga rookies. So kung ikaw ang Barangay Ginebra at sa tingin mo hindi na kailangan sila Pesumal at Garcia, talagang pakakawalan mo yan. Pero at least magkakaroon sila ng chance na maglaro naman sa ibang koponan na kinakailangan yung kanilang serbisyo. Kaya malay natin kung maganda ipakita ni Pesumal at Garcia, baka meron sila mapunta na ibang team, baka sa MVP group o kaya sa Converge. Kaya okay rin. Sinabi naman ni Matthew Wright na siya ay babalik na dito sa Pilipinas at open siya sa posibilidad na maglaro ulit dito sa PBA. Itong si Matthew Wright ay huling naglaro dito sa Japan B-League kung saan maganda kanyang pinakita. Pero babalik na raw siya dito sa Pilipinas at ngayon mukhang interesado na bumalik dito sa PBA. Ang rights ni Matthew ay nandito sa Phoenix Fuel Masters. So if ever maglaro sa PBA to si Matthew Wright, sa Phoenix siya magpagkakaroon ng kontrata. Pakakapaglaro lang si Wright sa ibang koponan kung sakasakali na siya ay i-trade ng Fuel Masters. So yan ang magiging maganda ngayong sitwasyon para dito sa Phoenix Fuel Masters. If ever mangyari talaga to, pwede natin talagang makita dito na isa sa mga magagandang sabihin nating aspeto ng paglalaro nitong si Will Gosum ay makakasama niya si Matthew Wright kung sakasakali. Alam natin na itong si Matthew Wright ay isa sa pinakamahusay na 3-point shooter sa PBA at
Nung napunta nga 'to sa Japan B-League medyo nag-suffer talaga yung laro ng Phoenix Fuel Masters. Ngayon, kung babalik si Wright dito at maglalaro para sa Phoenix, maganda yan para dito sa confidence nila. Dahil alam natin nandiyan si Kyle Balungay, si Jason Perkins, si Richie Rivero, si Will Gozum. So kung isasama mo pa si Matthew Wright, biglang lalakas at lalalim yung lineup nitong Phoenix Fuel Masters. Kaya sa tingin ko, mukhang maganda yung magiging sitwasyon nila. Tandaan natin, nandiyan pa si Tyler Teo, so medyo okay na itong Phoenix. Hindi ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na magiging isa sa mga top teams ngayon dito sa PBA itong Phoenix Fuel Masters. Kung babalik nga dyan itong si Matthew Wright. Dahil kahit na matagal na siya ditong wala sa PBA, maraming nagsasabi pa rin na yung kanyang performance ay comparable sa mga top scorers natin. At syempre hindi naman mawawala yung 3-point shooting nito si Matthew Wright. Kaya nga siya isa pa rin sa mga sought after players sa liga. Ang Magnolia Chicken Templados naman ngayon ay nagpe-prepare na rin na tumingin dito sa free agents kung sino pa yung pwede nilang makuha para mapalakas yung kanilang roster. Kabilang dito sa mga tinitignan down nitong Magnolia Chicken Templados ay itong si Mac Bello at posible rin na baka itong si Greg Slaughter. Isang big man free agent ang hinahanap ngayon ng Magnolia Chicken Templados, so hindi na tayo magugulat kung susubukan nilang gawin yan. Itong si Prince Rivero kinuha na nga ng Phoenix Fuel Masters o rather ng Terra Firma Jeep. At hindi ako magtataka kung itong Magnolia ay susubok din dito sa free agency na kumuha ng iba pang players na kanilang maidadagdag do sa roster nila. Matindi na yung preparasyon ng Magnolia dahil ayon kay LA Tenorio, talagang seryoso sila sa kanilang objective na at least makapasok man lang sa playoffs o kaya manalo ng kampyonato. Alam naman natin na hindi magiging madali para dito sa Phoenix o rather dito sa Magnolia na manalo ng kampyonato. Lalo na at may pressure talaga dito kay LA Tenorio dahil alam naman natin kung ano ang inaabangan ng mga fans sa kanya. Natin na medyo unrealistic na asahang mag-champion kaagad sa first conference pa lang niya. Pero ganyan talaga dahil loaded naman yung lineup ng Magnolia Chicken Templado, so medyo matindi talaga yung ina-expect ng mga tao sa kanya. As usual, alam naman natin na very capable ito si LA Tenorio, so hindi na tayo magugulat kung magawa niya ng paraan para magkampiyon itong Magnolia Chicken Templados. Kaya lang, syempre, kinakailangan para mangyari yan, makagawa sila ng paraan para kumuha ng mga top level na mga players maski na dito sa free agency. Alam yan ni LA Tenorio bilang patagal ng player dito sa PBA na meron talaga mahuhusay na free agents dyan na hindi lang nabibigyan pa ng pagkakataon. Kaya abangan na lang natin kung sino pa yung mga big men na kukunin dito nitong si LA Tenorio para maging mas malakas yung kanilang lineup. At bago tayo magwakas ay binabati natin yung ating mga taga-subaybay katulad ni Joshua Giray, si RG Bueno, pati na rin si Anthony Alon, si Michael D, Katsakino Dukusin, Malyari Mascareñas, si Dalmacio de Guzman, si Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, si Enju at lahat ng mga loyal natin na mga viewer.